So dito guys, dito yung sinasabi na nagpapakita daw yung pugot na ulo. Kagi medyo mabigat dito. Mga paramdam ko. Dito medyo creepy na dito. Pakita nyo, sobrang dilim no. Dito sa kwarto na to, hindi ko alam kung anong kwarto to. Pero mas mabigat yung pakiramdam dito kaysa dun sa parang kitchen kanina. Dito wala ka ng maririnig. Kumbaga tahimik na dito. Dito sa lugar na to wala akong napipil na kakaiba. Hindi ako... Kung okay lang sa inyo na nandito ako, pwede po bang pailawin nyo yung EMF? Ayaw minto ng EMF. Ang abandonadong eskwelahan na ito ay matatagpuan sa lungsod ng Malabon at ayon sa mga lokal dito, kaya raw ito naabandona sa kadahilanang nalugi ito nung panahon ng pandemic. At simula nga nang naabandona ito, marami ng kwentong kababalaghan ang nangyayari dito. So, simula nung na-abandon to, marami ng kwento dito na sinasabi may nagpaparamdam daw dito at nagpapakita. Meron talaga. Lalo na dyan sa may bandang sector, meron daw babae na umiikot-ikot dyan. Doon naman sa bandang third floor, meron naman black lady. At ang pinaka nakakakilabot at nakakatakot sa lahat ay may nagpapakita daw ditong isang lalaking pugot ang ulo. So ngayon nandito na tayo sa isang abandonadong eskwelahan dito sa Malabon. Gabi na makarating ako dito sa abandonadong eskwelahan, kaya pumasok na kagad ako dito at sinimulan ko na mag-explore. So ngayon nandito na tayo sa loob ng abandonadong eskwelahan at dito pa lang sa labas makita mo na kung gaano kadilim itong lugar na ito. At pagpasok ko sa loob nito, ramdam ko na kaagad yung pagka-creepy ng lugar. Yung vibes dito sa lugar na to, medyo creepy talaga kasi alam niyo naman pagka-abandon, medyo nakakatakot. At tignan niyo naman tong puno dito sa likod ko. Napakalaki. Hindi ko alam kung anong puno yan. Nagpatuloy na ulit ako na mag-explore at nang marating ko ang mismong gusali ng abandonadong eskwelahan, pumasok na kagad ako sa unang kwarto nito. Hindi ko alam kung anong kwarto to. Kung room ba to ng mga estudyante or para sa mga teacher, parang ganon. At pagpasok ko dito sa unang kwarto, puno na ito ng mga vandalismo. Makita mo dito, puro vandalism na. At nang pinuntahan ko naman yung CR nito, So, yung CR nila, puro tambak ng basura. And then, sira na din yung toilet bowl nila. At hindi maganda yung amoy dito. nagpatuloy na ulit ako na mag-explore para puntahan yung iba pang kwarto. So, tara puntahan naman natin yung ibang kwarto. Pero habang nasa labas ako, napansin ko na may basketball court pala dito sa labas. So, ito yung basketball court nila. At malawak. Medyo malawak talaga at malaki itong abandonadong eskwelahan na ito. At sa patuloy na pag-explore ko, pumasok naman ako sa ikalawang kwarto ng gusali. Dito medyo tahimik dito. Kasi pangalawang kwarto na to. And then, may nakasulat dito, nakalagay dito, parang grade 2. At nang makita ko yung nakasulat dito, kwarto pala ito ng mga grade 2 student. So, tingnan natin kung ano makikita natin dito. At nang sinilip ko yung likuran nito, tinubuan na ito ng mga halaman. So, dito may mga dahon-dahon na din, may mga puno-puno na din. Dahil nga, hindi na nga ito naasikaso, na-abandon na. Tinubuan na ng kung ano-ano. At nang pinuntahan ko yung CR nito, puro tambak din ito ng mga basura. Ang galing ng ng private school. Private school kasi itong school na to, itong abandoned school na to. May mga sarili-sarili lang CR. Unlike sa public school, walang sariling CR yung mga room para sa mga estudyante. Pero pag sa private school pala meron. Lumabas na ako sa pangalawang kwarto para pumunta naman sa katabing kwarto nito. At nang nandito na ako, kwarto pala ito ng grade 1 at kinder. Dito, may mga basag na salamin. And then meron ditong parang uniform. At nang may nakita akong parang uniform, kinuha ko ito at tinignan. Siguro uniform to dito. Pero bakit nandito? To kinder doon, grade 1. Siguro may division to. Baka may division tong kwarto na to. At nang nakita ko na dalawa yung CR dito, baka nga tama yung hinala ko na hinati itong kwarto na ito para sa dalawang klase. Dito sa lugar na to, wala akong napipil na kakaiba. Hindi ako... Pero habang nagsasalita ako, may nahagip na palang boses yung camera ko. Pakinggan nyo itong mabuti. Dito sa lugar na to, wala akong napipil na kakaiba. Hindi ako... Dito sa lugar na to, wala akong napipil na kakaiba. Hindi ako... Dito sa lugar na to, wala akong napipil na kakaiba. Hindi ako kinikilabutan or wala akong something na nararamdaman. Pero sabi ng kwento, may mga nagpaparamdam daw dito. Hindi ko ito narinig nung nandito ako, kaya nagpatuloy lang ulit ako na mag-explore. At nang makarating ako sa kabilang kwarto, Hindi ko alam kung anong kwarto to, pero sa tingin ko, ano pa din to, room pa din to na para sa mga estudyante. at habang nandito ako, unti-unti nang nag-iiba yung pakiramdam ko. Dito sa kwarto na to, meron akong kaibang nararamdaman. At may nakita din akong aso dito sa loob ng kwarto. May aso? May aso dito. So may aso dito, ibig sabihin, may nakatira dito. Ito, may jacket pa nga dito. At habang nandito ako, may bigla akong narinig na boses. Pakinggan nyo itong mabuti. May damit. May damit. Yun.
Hindi ko na lang ito masyadong pinansin dahil ayoko ding matakot yung kasama ko. Kaya nag-decide na ako na lumabas na dito para puntahan na yung kabilang kwarto. So puntahan naman natin yung isa. Dito medyo creepy na dito. Makita nyo, sobrang dilim na. Flashlight ko wala na, lobat na. Wala nang makita. At nang makarating na ako sa ikalimang kwarto, pumasok na kaagad ako dito. Dito wala ka nang maririnig kung makatahimik na dito. Hindi ko alam kung anong kwarto to, pero meron ditong parang kusina oh. Baka itong ano na to, ito yung kantin nila. Hindi ako sigurado kung para saan itong kwarto na ito, pero kapansin-pansin talaga dito na sira na yung bubong nito at nilulumot na din yung sahig nito. Lagi medyo mabigat dito. At medyo mabigat din yung pakiramdam ko sa kwarto na ito. Mamaparamdam ko. Ha? Mamaparamdam ko. Medyo mabigat na dito. Pakiramdam ko iba. Kaya naisipan ko na kunin yung EMF para tignan kung may kasama ba kami dito na hindi namin nakikita. So guys, dito sa kwarto na to, medyo kaiba yung pakiramdam ko. Medyo mabigat, kaya naisipan ko maglabas ng EMF. At nang inilapag ko na yung EMF, sinubukan ko magtanong kung may kasama ba kami dito na hindi namin nakikita. Magandang gabi po. Ako po si TUB. Nandito po ako para mag-explore lang po. Kung okay lang sa inyo na nandito ako, pwede po bang pailawin nyo yung EMF? Naghintay lang ako kung may mag-response ba dito sa EMF, pero lumipas ang ilang minuto, hindi naman ito umilaw. So, wala. Hindi nag-spike yung EMF. Hindi natin alam kung pwede mag-explore o hindi. Pero, libutin natin yung buong school. Tingnan natin kung saan pa yung merong mabigat na pakiramdam. Nagpatuloy na ulit ako na mag-explore at pumunta naman ako sa pinakadulong kwarto. At pagpasok ko dito, sira-sira na din yung bubong nito. Ah, wala na din palang bubong to. At makalat na din sa loob nito. Dito sa kwarto na to, hindi ko alam kung anong kwarto to. Pero mas mabigat yung pakiramdam dito kaysa dun sa parang kitchen kanina. Then dito puro ano na to, nagbagsakang kisame, then may mga sanga-sanga na dito at may lamesa dito. Hindi ko alam kung anong kwarto to. Lumabas na ako dito sa dulong kwarto para umakyat na sa second floor. Pero habang nasa labas ako, may nakausap akong taga dito. Taga dito kayo. Kaya dito ako, pero nakabutang talaga ito ano na eh. Abandon na. Oo. May nararamdaman kayo dito. Doon, ito, jambos lang yung mga puno na talaga. Ah, meron pa doon. Next na ito mga puno. At maya-maya lang ay may tinuro siyang lugar kung saan daw may nagpapakitang pugot na ulo. Ito ang gilid ng bato nga. Nagpatuloy na ulit ako na mag-explore para umakyat na sa second floor. So ngayon nandito kami sa may labas, dito sa may court, sa labas ng school. And then si Balong yung kasama ko nagbibideo sa akin sa likod. Ayun na sumama sa akin sa taas kasi nga kaiba na daw yung pakaramdam niya. Hindi niya daw kayang umakyat. Ang bigat daw yung pakaramdam niya kasi hindi naman siya talaga sama-sama sa mga ganito. Sinama ko lang siya ngayon. First time niya. Lapot ng pawis ko. Tsaka parang hindi ko maintindihan yung ang weird pre. Ganito pala pakiramdam pag sumasama ka sa mga gantong shit. At dahil ako na nga lang mag-isa ang mag-e-explore, umakyat na kagad ako sa second floor. So ngayon, papasok na tayo dito sa kwarto. At pagpasok ko dito, sobrang daming libro ang nagkalat sa sahig nito. So dito, ang daming libro. So ito yung mga libro nila na ginagamit dito. So tignan natin. Ito. Meron na dito. Ito libro. Alagay. Real Life Science. And then Soaring to New Heights in Language. Dito sa taas. Sa totoo lang pag nagpunta ka sa mga abandon, iisipin mo talaga na yung mga naririnig mo na kaluskos, may mga naglalakad, may mga nalalaglag na kung ano. Iisipin mo na kaagad siya as paranormal na may nagpagalaw nun, may bumagsak, nagpabagsak nun, may naglalakad, mga ganun. Kasi kung pupunta ka sa mga abandon, ganun na maiisip mo kasi lalo na pag narinig mo yung mga kwento na may nagpapakita at nagpaparamdam. Nagpatuloy na ulit ako na mag-explore para puntahan yung dulong bahagi nitong second floor. At nang makarating na ako dito, Ito na yung pinakadulo. Mapansin nyo, ito na yung pinakadulo nitong kwarto na to. At wala akong nakakamdaman na kakaiba dito. Pero sabi nung kwento, may white lady daw dito sa second floor. So try natin. Maglabas tayo ng EMF. sinubukan ko na maglabas ng EMF para tignan kung may madidetect ba ito dito sa second floor. So naglabas ako ng EMF. Tignan natin kung may madidetect ba ito. Ilagay natin dito sa bintana. At nang inilagay ko ito sa may bintana, sinubukan ko na makipag-usap. Magandang gabi po, ako si TUB. Nandito po ako para mag-explore at para alamin din kung totoo yung kwento ng mga tao dito na may nagpapakita dito at nagpaparamdam na white lady. Kung may kasama ako dito, nandito kayo,
Dito ka. Pwede mong pailawin mo itong EMF na nasa harap ko. Naghintay lang ako kung may mag-response ba dito sa EMF. Pero lumipas ang ilang minuto, hindi naman ito umilaw. Hindi nag-spec yung EMF natin. So, dito sa second floor, wala. As in, wala talaga akong paramdam na mabigat na presence or kahit na anong nakakakilabot. Wala akong nararamdaman na ganun dito sa second floor. Lumabas na ako dito sa second floor para puntahan naman yung third floor kung saan daw nagpapakita yung Black Lady. At pagdating ko dito, So dito sa third floor, meron ditong stage. So siguro ito yung dito ginaganap yung mga event nila. at katulad din sa second floor, wala din akong kakaiba na nararamdaman dito sa third floor. Walang kakaiba dito sa lugar na to. Kaya hindi na rin ako nagtagal dito at bumaba na ako para puntahan naman kung saan nagpapakita daw yung lalaking pugot na ulo. So ngayon pupuntahan natin yung barko ng Sabid. Doon daw may nagpapakita ng pugot na ulo. At habang naglalakad ako papunta sa sinasabing barko, minadaanan naman akong isang malaking lubid. Parang barko nga talaga siya kasi may makita dito na lubid na malaki na ginagamit lang talagang sa mga barko. Nagpatuloy na ulit ako na mag-explore hanggang sa marating ko na yung sinasabi na barko. So dito guys, dito yung sinasabi na nagpapakita daw yung pugot na ulo. Dito mismo sa lugar na to. Naglalakad-lakad daw siya. At ito yung barko na sinasabi na school ng mga marino, ng mga seaman. Parang vocational ano siya, college, parang ganun. So barko talaga siya guys, na school. Hindi na lang natin makita, hindi natin makabigyan ng magandang shot kasi lobat na yung mga ilaw natin, flashlight ko na lobat. Itatry ko mag-overnight dito. Mag-investigate din tayo dito dahil dito sinasabi yung White Lady at Black Lady and then yung pugot na ulo. Dito daw sa area na to. Hindi doon sa school na elementary. Try ko mag-overnight dito. Paabutin nyo to ng 5,000 likes itong video na ito. Mag-overnight tayo dito sa haunted ghost ship ng Malabon.